So hi everyone and welcome to episode 3 of Walk the Talk. I'm Rosanna Andrea Rosal, your Lasallian ambassador from JMA. And I'm with... Hello everyone, my name is Maria Nicole Reyes and I am the Creative Director of JMA. Hello everyone. I am Bea Latina Vida La Cruz. I am the third year representative of the JMA. And for today's episode, the theme is Bounce Back Stronger, Resilience Between School and Work. And before we start our podcast, kung mapapasin nyo, mapuputla kami. So, get ready with us for school. So, may pasa kami later and ngayon, gagawin muna natin itong podcast na to in order for you to learn a lesson from us, third-year students na, kung mapapansin nyo, nandito kami sa coffee shop. This is my part-time. And she has a business and also she has a part-time too. So, ayun, mabibigyan namin kayo ng Tips and tricks. Tsaka na mga ma-share natin yung experiences between school and work. Kasi syempre, hindi naman madali yun ipagsabay. So, we have 3 main topics and of course, our reflection and closing questions. So, let's start. Okay, game. Okay, first step. Mag-skincare muna ako. Ako mag-skincare ako. Nag-breakfast na ba kayo? Ito po, Kasi ang nag-breakfast. Breakfast din ako. Ayoko naman ng madami. Oo nga kasi magagawa before ka. mag-makeup. Patay ko muna ako. Okay, so the main topic number 1. Transition from school to work, which is very hard. For the first question, what was the biggest shock when you entered the workforce? Parang over naman sa workforce shock. Nag-ano naman ako, nag-business kasi ako. Pero siguro, nung first time kong pagsabayin yung pagbe-business tsaka school, ang shock sa akin is, ang hirap palang Time management. ng mga bagay-bagay. Like, kailan ko gagawin yung pang-school, kailan ko asikasuhin yung Totoo. business ko. Kasi gusto mo mag-aral at the same time, gusto mo kumita. Oo. Siyempre, as marketing students. Well, ako naman, to be honest, technically hindi siya part-time yung akin kasi tumutulong ako sa work ng mom ko. So ngayon, medyo busy talaga. Hindi naman medyo busy talaga. Lalo na pag pinagsabay mo yung work, tapos may sa bahay pa, nakakagulo. But at the same time, pag tinugma-tugma or like, you know, parang Pinagsama-sama. sama-sama mo sila na parang worth it naman siya in the end kasi parang feel mo ay tapos na Na fulfill. Tsaka, hindi lang naman kasi sa work na, nakaka-help ka din talaga sa parents. Yun naman yung ating goal talaga as students, na kahit students tayo, may contribution pa rin tayo sa bahay, especially sa ating parents. So, ako naman, parang pinagsama nung kanila. Bali, part-time ako dito sa Spill the Beans. Tapos, nagbe-bake din ako. Nag-business din ako. At saka, nag-help din ako sa family business namin. So, at first talaga, mahirap siya, especially kapag ang mga schoolworks take home. Ay, hindi pala kapag ganyan, hindi ka makahingi. Pag take home, syempre, unahin ko muna yung mga kailangan ko gawin sa bahay. Kasi assistant secretary ako doon. So, yung mga, kasi pag 5, out na yung secretary. So, after nun, yung work nun, ako na yung gagawa. Yung mga phone call sa mga customer, gagawa ako ng quotation para i-send, mga emails. Tapos nga, nag-try din ako mag-part-time kasi eto namang Spill the Beans, near Lasal lang. Tapat lang. So, gusto ko din, kasi doon sa family business naman namin, wala akong hinihingi any financial kasi gusto ko yun lang yung help ko. Tapos nga, nag-bake din ako, banana bread. Wow, crumble cravings baked by Syra. yes, binili na kayo guys. And then, dito naman, parang sabi ko, gusto ko ng... Kasi, sabi nila, enjoyin mo yung pagiging estudyante mo.
Kasi pag nasa work ka na, wala ka ng pahinga. Eh, ngayon pa lang, wala nang pahinga. Yun nga, sabi ko, hindi ko na hinihitayin. Ngayon palang wala na akong pahinga. So, ang shift ko dito, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, tsaka Friday ng after class. Bali, may 1 class lang tayo na Tuesday, Thursday. Tapos dito na ako, katulad ngayon. Siguro yung shocking, yung sinesepang siguro ako sa bahay. Kasi sanay ako na after school, dun ako tutulong agad. Wala pang part-time nun. Tapos pag nagbibig naman ako sa bahay din. So ngayon, parang limited na lang yung time namin magkakasama. Lalo yung mama ko sinisepang din sa akin. So siguro yun. Kasi once nga nagkasakit pa siya kasi lagi ako wala sa bahay. Oo, parang nangulila siya sa akin. So feeling ko for me, yung biggest shock when I entered this workforce. Okay, second question. What did school prepare you well for and what did it not? Sa akin, pag, may mga situation na expose ko yung sarili ko sa maraming tao. Or like, pressuring situations. Parang kasing, ang naisip ko, hindi kaya ko to, nagagawa ko nga sa school yung ganito na mag-present sa maraming tao. Or like, kasi syempre, kami, hindi lang naman kami students. Kami din po ay Anak, kapatid, org org pa. officers din. So Ayan parang, meron kaming added responsibilities sa pang-araw-araw naming buhay. Na pinili nating gawin na wala namang pumilit sa atin. Na parang, dahil doon, nagkakagain kami ng iba pang skills na a usual student would not really experience or have. So parang, pag may mga situation na kunyari, kailangan kong umimik sa harap ng maraming tao, parang naisip ko, yun, na-prepare na ako ng school, lalo na kami, marketing, for this. Yun yung Super true. Kasi pag marketing talaga, hanapin sa'yo ng prof. Okay, presentation. Okay, how will you market this? Kailangan maalam ka makipag-communicate physically, mentally, verbally, or sa workman na paperworks, di ba? Ganun yung nahanap natin sa atin eh. How about you, Bea? Sa akin naman, siguro sa school, malaking tulong yung schools para sa akin kasi natutunan ko dun kung paano mag-balance talaga. Pero talagang tinamaan ako ng pag pinagsama-sama ng lahat na parang hindi ko pala to kaya. Parang kulang pa yung naranasan ko nung sa school. Tapos ngayon, biglang ang dami kasi nasunod-sunod lalo na ngayon 3rd year. Tapos paano pa kaya pag 4th year? Kaya itong school na to, parang tinatas niya yung paano ko kakayanin. So, if mag-work ako, sana mas kayanin ko pa kasi hindi naman natin alam kung ano magiging future natin. As much as kayo may mga part-time kayo, talagang hangang-hanga ako sa inyo guys. Thanks, Idol. Salamat, Idol. Kaya as much as lang naman ako org and sa bahay kasi may kapatid ako na kailangan kong Yun pa. Kaya- Kasi ate siya, tapos siya yung nagmamanage sa kapatid niya kapag papasok sa school, pag may mga projects, mag-chat siya sa amin, guys, saan kayo makakabili ng ganito, ganyan? Kasi syempre, project ng kapatid niya. Yes. Very creative tong dalawang to. Very creative sila. like yung mga pop mats na. Yes. Ba't kami po nagawa nun? Oo. Kaya lagi, dahil itong head of creative team, lagi din nag-help to si Axel. Ayan. Hi Axel. Ay, Axel. Ako naman, face card. Face card. Oo eh. Ako actually agree ako kay Bea. Kasi parang feeling ko nga yung mga gantong pinapahirapan natin sarili natin ngayon. Magiging handy din naman to in the future kasi nga parang di na tayo mako-culture shock pag binigyan tayo ng maraming Yun nga, responsibilities. kaya din ako nag-part-time, tapos nag-help pa ako. Para hindi nga tayo ma-shock. Tsaka alam na natin kung paano gumagalaw sa corporate world. Kasi hindi naman natin alam yung iba sa atin magbe-business, yung iba papasok sa mga dream companies, yung iba mag-abroad. So prepared tayo. And from school, pine-prepare na tayo, especially kapag sumali ka sa org. Kasi syempre doon may responsibility ka na halimbawa sa mga events, very busy kasi, tas kung saan yung forte mo doon kayo lalagay, parang natatrain well ka na. And for me naman, yung pinaka nakapag-help sa akin sa school is saying yes to every opportunity. Kasi na-realize ko na it's
now or never. Wow. It's now or Over never. naman siya. Hindi naman, na-realize ko lang na kapag nagsisay yes ka in every opportunity, hindi naman kasi dadating yan sa'yo kung alam mo hindi mo kaya. Kung alam ni Lord, kung hindi mo kaya, hindi yan bibigay sa'yo. So kapag may opportunity, tas willing ka, yung part of you willing ka, pero part of you scared. Kasi nga, kaya ko pa itong gawin. Kasi, may opportunity din ako na as Missy Beam, ginrab ko din. Tas this org, tas ayun nga, itong part-time. Sabi ko, actually, before ako umuo dito sa part-time, kaya ko kaya? Kasi napasok, tapos may business, tapos family business, kaya ko kaya? Sabi ko, Para bang siya si Superman. Superman. Kaya na-realize ko, hindi naman bibigay sa akin ni Lord kung alam niyang hindi ko kaya. Kaya, ayun yung nag-taught din sa akin sa school. Kasi, doon sa school, yung mga professors natin, pinapamukha nila na kaya natin yung gawin. Kaya nga tayo doon napasok, sa Lasal napasok. Kasi, they are there to train us in order for us to be ready in the corporate world. Okay. Next question. How did this transition affect your confidence? Actually, ngayon na lang ulit ako nagka-time mag-makeup. Kasi ang daming work. In terms of confidence naman, physically and mentally, mas naging confident siguro ako magsalita in public. Kasi noon naman, syempre aware naman ako, pumasok ko sa marketing. So, given na dapat magsasalita ka sa public very well, alam ka makipag-communicate. Pero iba yung confident kasi kapag mulat ka in between school at work, iba't ibang tao yung nakakasalamuha mo. Kasi bukod sa professors and classmates, doon sa family business namin, yung mga customers, yun din yung mga nakakasalamuha ko na hindi, iba't iba naman sila ng characteristic. Merong mabait, merong kalmado, merong medyo mahirap kausap, merong parang galit agad. So, nakahandle mo yun kung paano mo sila kakausapin. And here naman sa work, nakahandle mo din yung professionalism. At saka magkaiba kasi kapag may boss ka, here sa part-time, tsaka pag ang boss mo is family member, especially kung parent mo. Kasi kapag ang boss mo is family member, syempre hindi naman mawawala, especially mami ko, hindi naman mawawala na anak, ganyan, ganito. Pero pag may boss ka talagang aware ka, boss ko to, kailangan maayos, kailangan... Ayun, magkaiba siya sa pagiging corporate. Tsaka kahit naman corporate world, of course, yung business is business palagi. Kaya dapat maayos din yung gawa. Hindi mawawala na mother and daughter relationship kahit in a corporate world. Ayun. Ikaw. Tanong? How did this transition affect your confidence? Sa akin naman, similar kay Roro, na alam ko naman na getting into marketing, dapat talaga ako ay maging confident sa aking public speaking skills tsaka sa pagpapakita sa ibang tao. Ganun. And medyo, ewan ko, agree kayo, pero medyo shy kasi yung personality ko nga. Pag kanyari sa ibang tao, siguro pag naka-close mo ako, di mo shy. Pero Shy ba yan? pero pag kanyari sa public, parang ay gusto ko kasi low-key lang akong tao. Ayoko masyado yung pansinin sa mga lugar-lugar, gano'n. Pag gano'n, parang ayoko masyadong pinapakita, ayoko nga nagsa-stand out. Ngayon, dahil nga sa ganitong experience sa school, nag-leader, gano'n. Parang, okay, parang ine-embrace ko na it's okay to be seen. Tsaka yung efforts ko, gano'n. Tsaka ang pansin ko sa sarili ko, parang I tend to underestimate myself. Ewan ko, parang lang sasabi, kaya ko yan, ano ba? Tapos ako sabi ko, kaya ko ba yun? Parang ganun ako palagi. Parang, kaya ba to? Kaya ko ba yun? Oo ba ako? Tapos sasabihin naman, go! Yun nga yung natutunan ko din, say yes to every opportunity. Kaya yun din yung tinuturo ko sa kanya. Kapag in terms of ganun. So parang ngayon, nagtitiwala na ako na okay, may skills naman talaga ako. Kaya ko yun. Kaya ko naman yan. Siguro natatakot lang akong mag-take na risk kasi nakakatakot mag-fail. Lalo na pag sa harap ng maraming tao. Totoo. Tsaka pag mataas yung expectation sa'yo, talaga nakakatakot mag-fail. For you naman, Bea, how did this transition affect your confidence?
Wala naman akong like work talagang work. So, parang i-relate ko na lang siguro to sa school. Kasi parang ang laki ng pinagkaibahan ko simula nung first year ako hanggang ngayong third year ako. Feel ko talaga yung confidence ko talaga nung first year. Kasi syempre, bagong mukha, bagong tao, mahihiya ka talaga. Pero, so pag masasabi mo na lang na, anong point ng pagiging mahiyain mo? Parang, as a marketing kasi talaga, kailangan maging confident, lalo na sa pagsasalita kasi, paano ka magmamarket ng isang bagay kung ikaw sa sarili mo, hindi mo alam kung paano i-market kasi mahihiya ka. So, parang, tinatry ko talaga step by step na ipakita yung confidence ko, lalo na pag magre-reporting and stuff. And madami pa ako makakasalumuhan tao, like sa work ko in the future, lalo na mag-OJT na tayo sa 4th year. Yes. Kaya talagang Dalawang sem na lang, confident guys. ako, pero need ko pang maging mas confident. So, kakayanan natin to. Kakayanan natin lahat ng mga bagay-bagay. Kasi parang tayo din naman yung tutulong sa sarili natin. Wala nang iba, kundi tayo lang. Totoo, agree. Totoo ka dyan, ma. Totoo, ma. And, sige, go. Sorry, ikaw muna. And one thing din, kapag kasi nasa school tayo, yung mga prof natin, very, active sila mag-receipt. So, somehow, kapag ganun, nakaka-help din yun magpa-boost ng confidence, especially, kasi di ba, doon mo unang mararamdaman yung takot eh. Paano kung mali yung sagot ko? Doon mo unang mararamdaman yung takot. Eh, by that, kasi, yung mga prof naman natin, laging there is no right and wrong answer, pero i-improve nila yun. Doon din nag-start yung confidence ko. Ayun. Sa akin, ayun, agree naman ako kay Bea na yun din, ang transition ko. From first year hanggang ngayon, I think I've grown so much na. Especially from all the experiences na nangyari sa akin, especially last year. Ko, dami kong ginawa last year. Dami kong sinalihan, dami Tapos kong... New Year, nag-mutya na mataas sa kahoy pa siya. Miss Sambat and Miss Barangay, Barangay 4. Barangay 4. Ayun, parang yung mga experiences ko din yung nag-help sa akin na May halak. magtiwala sa sarili ko na I can do more things than what I limit myself in. Aww. Yeah. So, Saka natin si Okay. Nicole. Ang advice ko lang, advice? sa mga students out there is huwag kayong matakot masyadong mag-try ng iba't iba experiences. Totoo. Say yes. Ang ko dyan, ang mindset ko dyan is, trust yourself na kahit mag-fail ka, kaya mong i-pick up yung sarili mo. Na hindi pag kaya nag-fail ka, hindi yun ang end of the world. Yun kasi minsan yung mindset ko dati. Kaya takot ako mag-try or mag-take ng risk. Kasi parang feeling ko, baka pag nag-fail ako, parang hindi siya totoo. Pero ang feeling ko, magugunaw ng mundo ko. Medyo OA siya, pero ganun yung feeling pag overthinker ka. For me naman, yung mindset ko about failure, be kind to yourself. We're all living in this world for the first time. So that's okay. Okay, for our next topic naman about setbacks and resilience. Can you describe a setback that changed you early on? Setback. Parang, early on daw, so dapat mga first year pa tayo. Can you describe a setback that challenge you early on? Mga setbacks natin ng first Ay, year. kan yung mga GT. Medyo ako na culture shock ako. Kasi nung grade 12, shoutout sa mga na-batch ko dyan, na sobrang spoiled namin ng senior high. Sabi nga nila, actually sabi nila, Parang dapat ipapasa nyo lang yung GT nyo. tsaka may pwede uli silang magsagot nung GT Oo. para makapasa. Sobrang spoiled namin ng senior high. Kasi sa Lasal din ako nag-senior high. So, tapos nung nag-college, nagulat ako na, hala, bakit, ang Ganito bigil na. Kailangan ko na pala talaga mag-aral para makapasa. Dati kasi, hindi ako nag-aaral. Pero ngayon, kailangan ko na talaga mag-aral pag may mga quiz. Tapos, tanda ko yun. Ano nga yun yung
economic subject natin yun. Basic economics. Basta yun. Tapos, di ako nag-aral. Tapos di ako nakikinig sa, di ako nakikinig din sa, ano ni Miss. Tapos bigla siya nagpa-sit work. Tapos wala akong maisagot. As in, first time ko sa buhay kung wala talaga akong maisagot. Yun, tapos imbaba ng grade ko doon. Feeling ko magugunak. Parang feeling ko end of the world ko nun. Kasi, guys, running for cum laude pala namin, no? Kaya ganun siya ka-sensitive Sorry, in terms guys. of the, her academic life. Yun, tapos na-realize ko, okay, kung gusto ko talagang mag-excel sa academics, kailangan ko talagang mag-aral ng mabuti. Yun yung challenge ko na, syempre, ang hirap din naman kasi nagbi-business na po ako mula grade 12. So, nagbi-business na ako by that time. For me naman, recently lang actually, na-challenge ako pero hindi ko siya sinukuan. I was diagnosed of having major depressive disorder last August 2025. Yun yung biggest setback ko siguro this college life and work life. Yun yung na-challenge sa akin and very proud ako sa sarili ko kasi never ako nag-absent in a day. May subject na nag-absent ako pero in a whole day, never ako nag-absent. Tsaka gumigising ako na alam mo yun, gusto ko pumasok, iligo ko, papasok ako. And yung pinaka nag-help talaga sa akin, para gusto ko pumasok nun. Eto, sila. Actually, yung mga friends ko talaga yung nag-help sa akin dun. Kasi kapag gigising ako, since nga ganun yung diagnosis ko, iba-iba eh. Tapos nagme-meds ka pa. Kasi sa una, pag nag-meds ka, lalo siyang lalala. So, in terms na ganun, syempre kasi finals kami nun. Finals pa tayo nun? No, magwi-midterms pa lang. Simula pa lang ng third year nun. Ang daming gawain kasi nga third year tayo, may taxation, may oblicon. So, yung iniisip ko na lang kada mumulat ako kasi hindi din ako nakatulog nun. Mumulat ako sa umaga na I have friends na magko-comfort sa akin, na okay lang. Kasi kahit ganun, mapasalamat ako kay Lord na in a day, meron talagang isang oras na masaya ako kahit isang oras. Hindi yung buong araw na malungkot lang. Ayun, yun yung setback that challenge me. Ikaw naman, ikaw. Siguro, parang challenges ko lang siguro in the past few years is sa mga tao talaga. Like, ang dami mo talagang makakasalubong. Mga tao talaga? Meron ba tayong classmate? Hindi naman to sa classmates lang. Talagang sa overall na nakakasalubungan natin sa araw-araw. Talagang napapatas ka talaga na, ay, yung mga tao palang ganito. Talaga matatas yung patience mo, yung pakikasama. Pakikasama. Last podcast. Ayun, kaya talagang everyday is a challenge talaga. Lalo na nung mga early days ko na pati nung senior high. Ang dami mong mga kasalumuhan tao na mapapabuti sa'yo o makakasama sa'yo. Totoo ma. Totoo pa dyan mo. Very real. Mapapasawa. Okay, for our next question. What helped you bounce back from that experience? Actually, nasagot na natin. Ayun nga for me, yung nag-help sa akin mag-bounce back nun. Kasi syempre sabay-sabay sila work, school. Yung nag-help talaga sa akin is yung friends ko sa school. Sila. Ayan. 7. Yung 6 na yan, papito ako. Sila talaga. Sa akin din, ang nag-help sa akin ay friends. Talaga, as in, meron akong phase na talagang sobrang, second year talaga, as in, sobra akong nasa-stress na nun. To the point na ako yung nagkasakit na. Oo, lagi kami sakit nung Lagi pa namayat akong, siya nun. mayat na ako kasi di ako kakakain ng ayos. Tapos lagi pa ako labas, pasok ng clinic. Na-ambulansya pa yun siya. Na-ambulance siya from Sibim to So, From MB to kabilang ano lang naman. sa loob lang din ng campus. Okay, joke lang yun. Pero na-ambulansya yun dahil transfer lang naman ako ng clinic. Pero nakakatawa lang siyang sabihin. Pero yun, basta sobrang lala. Tapos ang naka-help lang sa akin is yung friends ko. At saka yung realization na
wag ako masyadong abuso sa sarili ko. Ganun. Totoo. Totoo ma. Kasi, Tsaka syempre yung family. sa Number family one. ko din, lagi silang natulong sa akin, lalo pag nagbe-bake. Thank you sa mga kuya kong taga-chop ng chocolate. Gagaling nga si Tita 2:30 na daw, di pa natutulog ang babae na to. Ayun. Ayun din. Basta, ang naka-help sa akin, I overcome to, is to realize na I need rest. Huwag ako masyado abuso sa sarili ko. Yes, please. Please, guys, let's prioritize our health. Yun ang aking goal this year. Totoo ma, ako din. To prioritize the health kasi the sickness are sickening. Okay, for you, Bea. To be honest talaga kayo talaga yung pinaka-main reason kung ba't ako Gaya kayo ng sagot. Pumapasok sa school. oo, talaga as in, Legit. legit yun. Kasi, Sobrang boring pag wala tayo. kung papasok ka sa school, ilang hours tayo doon? Mga 6 hours. Tapos, imagine wala kayo. Oo. Parang, ang lungkot. Sige, magsalita ka muna dyan. Pahiram mo na ng mirror mo. Ang lungkot talaga pag, wala ka talagang main circle. Talagang yun yung pinagte-thank ko kay God na nakilala ko kayo. Buti. Tsaka agad. Buti na agad. Sa'yo agad. First year, first week. Kaya talagang thank you Lord at nabigyan ako ng maayos at magagandang mga kaibigan. Alam niyo yun din, talaga, mahalaga talaga sa college. I mean, siguro lagi naman, kahit pag high school, Choose your may right circle. friend group ka na tama sa'yo. Real. Choose your friend Kayo circle. makipagplastikan, pag hindi nyo trip yung ugali, huwag nyo nang kaibigan. Magkaiba ang pakikisama sa attachment. At makikita nyo yan sa ating next episode ng podcast. Anyways, next question. Patapos na ako, setting spray na to. O, di. Tapos na ako. Patapos na din ako. What did that moment teach you about resilience? For me kasi nga, MDD yung major depressive disorder, yung resilience talaga very relevant in terms of that case. Dapat pag-iisipan mo siya. Tapos nagugulat ako actually kasi nung isang araw, kausap ko yung co-workmate ko, si Kuya CJ. Tapos sabi niya, alam mo ba, pinag-uusapan ka namin ni Ate Rena, ikaw daw yung ang positive mo daw. Kasi nagulat ako kasi I was never that person. I was never positive noon. Tapos ngayon nga, since nga naranasan ko yun, tapos nakahelp yung family ko, yung friends ko, and of course si God, yung resilience ko ngayon is being positive talaga. Mas positive ako ngayon. Yun talaga yung naging mindset ko. Ayun. For you. Ano ang tanong? What did that moment teach you about resilience? Sa akin, na-realize ko na, yung resilient, medyo na-appreciate ko yung pagiging resilient ko kasi nga, I am showing up kahit na I'm sick. Kahit na my body is going against me. Kasi ang aking focus is kung ano yung responsibility ko. Yun talaga yung Gagawin mo. dapat kong gawin. Kahit na it means medyo unhealthy nga to. Kaso, Actually, unhealthy talaga siya, hindi medyo. no, medyo unhealthy yun. Pero, ano ba yun? Parang medyo contradictory yung mga advice. Pero kasi, na-appreciate ko yun sa sarili ko na I'm someone who does what she says. Ganon. Marinig ko everyone. Pero in the future, i-balance po natin yung responsibility at self-care. Totoo. Totoo nga. For you, Bea. Actually, ko alam kung paano ko siya masyadong sasagutin. Ito na ba tanong ulit? Actually, siguro lagi yung resilient si Bea. Wala siyang downfall. Actually, may downfall naman kasi. Very strong. Paano ba to? Kasi last year, hindi ko, parang sabihin ko na lang dito, last year kasi, yung mom ko na transplant. So talagang yun yung pinaka like syempre stress ako noon na as much as bakasyon noon. Ang hirap kasi talagang gumising na 6 o'clock, 7 o'clock. Tapos 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Tapos 12 o'clock, 1 o'clock. Tapos 1 o'clock, 2 o'clock. Tapos 3 o'clock, 4 o'clock. Tapos 5 o'clock. Tapos 6 o'clock. Tapos 7 o'clock. Tapos 8 o'clock. Tapos 9 o'clock. Tapos 10 o'clock. Tapos 11 o'clock. Tapos 12 o'clock. Tapos 1 o'clock. Tapos 2 o'clock. Tapos 3 o'clock. Tapos 4 o'clock. Tapos 5 o'clock. Tapos 6 o'clock. Tapos 7 o'clock. Tapos 8 o'clock. Tapos 9 o'clock. Tapos 10 o'clock. Tapos 11 o'clock. Tapos 12 o'clock. Tapos 1 o'clock. Tapos 2 o'clock. Tapos 3 o'clock. Tapos 4 o'clock. Tapos 5 o'clock. Tapos 6 o'clock. Tapos 7 o'clock. Tapos 8 o'clock. Tapos 9 o'clock. Tapos 10 o'clock. Tapos 11 o'clock. Tapos 12 o'clock. Tapos 1 o'clock. Tapos 2 o'clock. Tapos 3 o'clock
isipin mo na, si mami, pangalawang transplant niya na yun, so talagang delikado. So, everyday, nasa Maynila ako noon, nandun ako sa sofa, so talagang pinag-pray ko na, so nabigyan niya ng lakas yung mom ko. Talagang, hindi sa akin yung pinag-pray ko, talagang all sa mom ko. So, dun talaga ako, parang nagpe-pray lagi na bigyan niyo ng lakas lagi yung mom ko. Kasi hindi ko talaga kaya na, yung iniisip ko pa lang na, hindi, same. hindi kaya. So talagang pinilit kong maging malakas para sa mom ko. So, yun, talagang nung pagkalabas ng doktor, tapos sabi niya sa amin, okay naman yung mom mo na ano namin siya. Ano ko yan, parang yung mom ko. Kasi tagal mo sa labas ng operating room for 6 hours kasi may recovery room pa. So, wait ka lang doon. Yun yung pinaka... Talagang, alam mo yun, sa waiting room pa, jambang lang ako doon, nabili pa ako ng dessert, pampakalma. Pero sa totoo talaga, ang gulo ng utak ko. Ako may dala akong libro nun kasi wala pang signal sa labas ng operating room. Depressed ka doon. Okay, for the next question. What's about growth and skills that we learned? What skills or mindsets did you develop outside the classroom? Ay, yung akin, yung advice ko kanina. Nakita ko lang siya sa Reels. Pero, yung advice na yun, talagang nag-stick siya sa akin. Kasi, it really resonates with what mindset I want to have. Na, basta trust in yourself that even if you fail, you can pick yourself up. Yun ang aking Ako naman, yun din. Yung sinabi ko din na, connected din sa kanya. Na whenever you fail, always remember that we all living in this world for the very first time. So, be kind. Kasi, meron pang opportunity. Kaya mo pa i-correct yan. Marami pang time. And be thankful. And be thankful for your life. Kasi your life has a meaning. Kaya ka nabubuhay sa mundong ito. Hindi yung magtatanong ka, ang dami mong work, dami mong school, work, school, sabay, ba't pa ako nabubuhay? Parang puro responsibility na lang, wala nang rest. No, kasi yun yung mag-aangat sa'yo. Kasi ngayon pa lang nararanasan mo na siya. So, in the future, ready ka na. Pag in the future, mag-fail ka, alam mo na kung paano to have a resilience. Alam mo na kung paano mag-get up from that failure. At alam mo na kung paano gagawin para maiwasan yung failure na yun. How about you, Bea? Sa akin naman, ang skills siguro na, skills na na-develop ko. Or mindset. Or mindset outside the classroom is, dati kasi parang hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin after school. Like, ano bang gagawin natin? Like, magtatrabaho na ba ako? Magpapahinga ba ako? Kasi malaki din yung expectation pag Ang laki ganyan. kasi talaga din ng expectation sa akin ng mom ko. Kasi, nag-iisang babae, tapos panganay. So, ang dami niya talaga expectation sa akin. Tapos, parang outside the classroom, na-realize ko na masyado kong ino-overthink yung sarili ko about sa mga bagay na yon. Pwede namang start slowly tayo, pataas ng pataas. Hindi yung parang Wala ka pa dun, overthink ka lang ng 1 to overthink 100. tapos overthink ka ng overthink tapos hanggang sa graduate ka na nag-overthink. Dapat parang step by step nagkakaroon ka na ng parang thoughts talaga na ano yung pwede mong gagawin mo yan para maging ganito, ganon. Kaya ngayon, na-realize ko na okay, kakayanin natin to for after college. Kasi ngayon may plans na ako kung anong gagawin ko para sumaya yung mom ko, tapos para din sa sarili ko. I think yung advice ni Be, yun yung parang panglaban sa overthinking. Kasi, as an overthinker, ayun, gets ko siya na lagi ko ina-overthink din kung ano ba yung gagawin ko sa future. Pero, ang na-realize kong panlaban doon is, ang isipin mo lang, yung step by step. Step by step. Sige, isipin mo yung buong kabuuan ng balak mong gawin. Tapos, ang sunod doon, pag naisip mo na, isipin mo kung yung step by step na ipagpo-focusan mo. Kasi kung pagpo-focusan mo lagi yung, ang dami kong gagawin, ang dami kong dapat magawa, ang dami kong... Wala ka nang nagawa. Wala ka magagawa, kakaka-overthink. Kaya, focus on one thing. Tsaka one more thing about that is, pag mo agad iisipin na mapapagod ka,
hindi mo pa ginagawa ngayon, iniisip mo na yung pagod mo pag ginawa mo na. So, huwag mo muna isipin yun. Isipin mo na mag-enjoy ka while doing that para kahit pagod ka, at least you're enjoying. Ay. Okay, next question. For our next question, how did these skills change the way you approach challenges? So, for me, yun nga, mas naging positive talaga ako ngayon. At actually, dati talagang kapag may gagawin na naman yun, kakapagod, gigising na naman, mag-work sa school, may part-time. Eh ngayon, naging positive na ako na huwag mo nga agad iisipin yung pagod mo. Huwag mo agad iisipin na, alam mo yun, parang pagod ka na pag ginawa mo yun, pag nandun ka, ganito na naman. Isipin mo na mag-enjoy ka while doing that, and isipin mo na magbe-benefit yun sa'yo. Always think for your benefit din. Huwag lang yung puro gawa-gawa. Kasi mapapagod ka talaga, hindi lang physically, and of course mentally, and that's very bad. So, dapat ma-manage mo to stay positive. Not all the time, of course, kasi naman may time talaga na hindi magiging okay. Pero please manage yourself to have a positive mood. Not throughout the day, but at least. Diba? Sa isang araw, meron. Tama ka dyan mo. Tama ka, ma! Sa akin naman, parang holidays ko, siguro talagang doon ko natutunan na alagaan mo muna yung sarili mo. As much as baka maging selfish yon sa iba. Pero paano mo yung tutulungan yung ibang tao kung sarili mo hindi mo Yung matulungan? So talagang Totoo, ma. Totoo ka as dyan. much as madaming problems and all, alagaan mo din yung sarili mo kasi importante yan. Lalo na sa inyong dalawa yung mga health nyo, ha? Mga health nyo. Kay Gwen. Kay Gwen. Si girlies. Girl. Kaya guys, please, unahin nyo din yung sarili nyo minsan. Sa akin, agree din ako. Actually, ang pinaka natutunan ko, I think the biggest growth din, na Biggest beef steak. basta yung proud ako na na-accomplish ko in terms of what I experienced is yung mindset ko. Talagang yung mindset ko from first year hanggang ngayon. Yun. Ang mahalaga kasi talaga for me, na natutunan ko is to have a positive mindset. Kasi, two people can have the same situation. Pero, yung mindset nila, yun yung makakapagpa-differentiate kung paano nila makikita or paano nila ma-experience ang isang bagay. Totoo It's nga. really important na you really look into a situation on a positive lens. Huwag kang masyadong negative na ito na naman ang mga pagsubok sa buhay, ganun. Pwede mo naman sabihin yan, pero isipin mo lang na, okay, pagsubok lang to. Meron namang mangyayari pang maganda. Like, give life a chance to give you so much more than what you expect. Positively, huwag kayong masyadong down na down. Totoo, ma. Okay, next. In what ways have you grown since starting your career? Same lang siya naman. Ay, kakasabi ko lang. Since born. Since birth. Ayun nga. Actually, kakasabi nga lang din. Yun na rin. Okay, for the reflection question naman, how was your definition of success change over time? Actually, nung una talaga ang success para sa akin is yung marami kang pera. Naabot mo yung pangarap mo, naabot mo yung dream job mo, mas marami kang pera, financially stable ka, for me, yun yung success noon. Pag nandun ka, sumakses ka na. Pero as time goes by, at marami ding nakikilalang tao, kahit nandun ka yung iba, financially stable, nandun sila sa dream work, pero hindi sila happy. Kasi for them, may hinahanap pa silang kulang na masyado silang nagpo-focus in making a profit without being happy. Parang, yes, you have a very beautiful house, but you don't have a home. Yun yung nangyari. Yun yung nangyayari. So, ngayon, as over time goes by, the success for me now is having a healthy body. Healthy body. Ang success talaga para sa akin is yung na hopefully Lord maabot ko is yung makapag-bring back ako, especially sa mom ko. Kapag ako na yung nagbibigay sa kanya, for me, successful na ako. Kasi ako na yung may power, ako na may yung ability, na ako naman. Yan, that's success for me. Na whenever na, hindi ka, financially stable, yes.
Pero hindi yung moment na, okay, magagarang bahay, magagarang sasakyan. That's not my priority in a successful life anymore. My priority is to help my family, especially my mom. Given that my mom is a single parent, ayun, success for me is, so sabi ko sa sarili ko, successful na ako. Pag kaya ko na ibigay yung wants and needs ng mama ko. Sa akin, very similar kay Roro. Actually. Rosana. Roro. Na dati, ang definition ko nga ng success. Pag yumaman ako, success na ako. Diba? Basta maging mayaman ako, success na. Success to to. Pero ngayon, na-realize ko, ang definition ko na of success is parang mas deeper or mas mas genuine. Ang sa akin, ang definition of success is, yun din, to have a healthy body. Kasi, guys, please let us. We're sick. We are sick. Yes. Pero yun, I had to have a healthy body. Tapos second for me is yung aking circle, my family, my friends. Parang sa akin, a definition of a successful person is meron kang tao sa paligid mo na mahal ka, like susuportahan, and minamahal mo din. Yun yung ko. Tapos, ang last ko din naman is to have a financially stable life. Na ayoko yung ang worry ko palagi ay pera. Gusto ko, ang success para sa akin, yung di ko na iwa-worry ang pera sa mga desisyon ko sa buhay. Oo nga. Like, ang paggagawa ko ng decision, pera is not a problem. Parang, ang problemahin ko, paano ko pupunta doon? Hindi na yung, may pera ba ako pang punta Dapat ang doon? problema mo paano ko to gagastusin? Hindi yung, may paggastos mo. Oo. Gusto ko ganon. And last, ang aking definition of success is giving back to other people din. Katulad ng kay Roro. Sa akin, bukod sa family ko, syempre, gusto ko din mag-give back kasi ako ay bunso. And through my life, parang very spoiled ako ng aking family. Lalo yung mga kapatid ko. Ngayon, nagka-work na sila. Talagang for the buy sila at saka for the libre. Thanks guys. Thanks, Pam. Thanks, Pam. Thanks, Ako mag-give back din sa public talaga. Pangarap ko talaga yung mga workers. Yan. Kasi diba gusto naman natin na maging entrepreneur. So yung mga employees, yung mga workers. Lalo pag Christmas, iba kasi yung saya pag ikaw yung nagbibigay kesa sa ikaw yung binibigyan. Iba yung happiness. Kahit nga sa mga inaanak ko, iba yung saya ko pag pera ko na, pag hindi na pera ni mama, di ba? Sa akin, yun din. Yun din ang isa sa pinaka-goal ko first. Parang feeling ko success na ako. Ngayon, tinatry ko na din na mag-give back to other people. Nag-outreach ako, ganun. Yeah. Last December, hello po sa mga bata dyan sa SOS. Babalik ako next year. Pero, ayun. Sa akin, mahalaga din yung nag-give back sa other people. Kasi, I feel like, kahit ngayon, ang blessings ko sa buhay ko ay overflowing and I want to share my blessings to others. Yes, me too. How about you, Bea? Sa akin naman, feel ko yung definition ng success talaga sa akin. Nagbabago-bago siya sa pagtanda ko. Kasi ngayon, ang definition ko ng success is makagraduate talaga. Talaga yun pala yun. Yun muna, that's the goal. That's the goal. Kasi parang, sa pagtagal after graduation, for sure may bago na naman akong definition ng success, which is Change maghanap over ng time trabaho talaga. Tapos, Dream job. yun nga yung mga sinabi nyo, babawi ako sa Family. sa mga ibang tao na tumutulong sa akin kasi hindi naman pwede na give lang sila ng give tapos ako walang kamalit. So talagang napaka-grateful ko sa mga fam ko, sa inyo, at mini-wish ko na sana mabigay ko yung mga help na binibigay niyo sa akin, sa inyo din, mabigay ko. Kaya yun yung parang definition ko ng success as of now, talaga na makatulong din. And syempre, makagraduate. Graduate. Please, Lord. Hindi, kaya natin to. Lord, graduate with cum laude po sana. May kasama Running ka. girl. Nasira na kasi yung pangarap ko eh. Oo din eh. Hindi pwede masira pangarap ko. Okay, for your last question about reflection, what moment best represents your personal growth? Sa akin, medyo off topic to.
Pero yung pagsali ko sa pageant, for me, yun na yung pinaka out of my comfort zone na ginawa ko sa buong buhay ko thus far. Kasi kung makikilala niyo ako, medyo, medyo lang, conservative person. Talagang di mo ako makikita. Actually, bago pa siya mag-yes, mahirap. pamilya kami, dami pa pumilit. O, pati barangay, marang na lang sa munisipyo. Bago pa siya mag-yes talaga. Oo, kasi nga sa akin, I am very, parang feeling ko, hindi ako ganun. Hindi ako yon. Hindi ko kaya yon. Pero dahil nga sa mga experiences ko sa school, sa aking business, parang nagkaroon ako ng confidence na if I really put my mind into something, I can do it. Though hindi naman ako yung nanalo. Pero You did very well. Pero so galing. Top 8. thanks guys. Pero ayun, na-realize ko na. And I was there. Yes, thank you. Thank you so I was much. there. Ako sa live. Sa live. They were there with me. Yes. Thank you talaga sa aking support system talaga. Pero, ayun, yun yung nag-represent ng aking personal growth. Kasi, yung palang pagtitake ko ng risk na sumali doon, it really says something about my resilience. Kasi grabe, guys, sa totoo lang, hindi biro ang sumali sa mga ganun pala. Hindi talaga. Talagang para kang magte-training. Itong dalawang to. Para ka talaga magte-training. Hindi ka kit-kit lang doon. Talagang ano ka doon, babatakin ka. Totoo. Totoo. Mindset mo, katawan mo. Physically, mentally, emotionally, financially. Yan. Tunay. Siyang tunay. Ayun, yun for me. How about you, Bea? Sa akin naman, yung parang moment na, tama ba? Yung parang era ko talaga na nagkaroon ako ng personal growth. Talaga, ngayong college. Talagang ibang tao talaga ako nung high school tapos ngayon. Ang laki talagang pinagbago kasi talagang nung high school pa, ano-ano lang ako, bahala na yan, ganun. Ngayong college talaga kailangan mo maging lock-in. Kasi pag hindi ka nag-lock-in, ikaw din naman yung kawawa sa huli eh. Totoo, ma. Ikaw din yung, ba't di ko pa ito ginawa? Ganun ko na lang. Oo. Kasi nung high school, ay hindi naman ako ano dito kasi ano pa lang naman to, dali-dali pa to. Pero ngayong college talaga, hindi na, wala nang ganun. At tinginan sa atin ng mga teacher talaga, alam na natin ang lahat. Ginagawa natin. Totoo. Kaya yun talaga yung pinaka-growth ko ngayong college. And siguro sa pagtagal, sa pag nagkaroon ako ng work and job, mas naman ba yung growth ko sa sarili ko. Okay, for me naman, actually, itong pagpasok ko sa part-time here at Spill the Beans. Kasi, ito ha, sobrang mainitin ng ulo ko, as in, all the time. Pero ever since na pumasok ko dito, nabawasan siya. Talagang nabawasan siya. Kasi dito, hindi pwede kuminit yung ulo mo. Kasi dun sa bahay, sa school, naiintindihan kasi nila ako. Pag wala ako sa mood, may initulo ko, naiintindihan nila ako eh. Tapos pag sa bahay, naiintindihan din nila ako. Tsaka pwede kasi ako uminit ulo doon, pwede ako mawala na sa mood. Dito kasi, hindi pwede. Somehow, na-manage ko siya talaga. Na nabawasan siya. Kasi parang namimiss ko din sila, tapos namimiss ko yung mga tao sa bahay. So, more on kahit hindi na para uminat ng ulo, para na lang maging happy. Ayun, kasi feeling ko, lahat kasi na naranasan ko sa my personal growth ko eh, as me, in terms of physically then mentally. Pero kasi, yung pinaka nahihirapan akong i-manage is yung pagiging moody ko. Na dito talaga, yun talaga yung nag-help sa akin. Anyways, this is our final look. Hindi na pa kami tapos actually. Parang pinaulit-ulit ko na lang yung blush ko dito eh. This is our final look and that is the final question. Thank you so much guys for watching and listening. I hope na may matutunan talaga kayo in terms of mindset, not just only in school but also in the physical and of course the corporate world. Thank you so much for watching. Again, this is JMA. Bye!